Nung nakaraang chapter ay bumagsak si Mashiba dahil sa isang perfect counter sa round 6, ngunit pilit nitong bumangon at nakatayo sa pagkakadown. Groggy pa rin ito at halatang nakatamo ng malaking pinsala. Nanginginig pa ang kanyang mga paa at tuhod. Kaya ba niyang tumagal hanggang matapos ang round? Tanong ni Ippo. Pakiramdam ko meron pang 1 minuto at kalahati. Hajime no Ippo, 1473. The man in front of you. Halatang malaki ang pinsala at wala pa siya sa kondisyon lumaban. Tatagal kaya siya hanggang mag-break at makapahinga? At walang tsansang papabayaan lang siya ng champion, hindi siya malambot. Ngunit nabigla rin si Ippo sa mga kilos ng champion. Hindi pa umaalis sa neutral corner si Rosario at hingal na hingal ang itsura nito. Dahan-dahan lang siyang lumalapit sa gitna ng ring. Mabagal na lumalapit ang champion na parabang isang hunter na sinusukat ang bibiktimahin nito. Sige, pabagsakin na natin siya ng tuluyan. Halos patay na siya, kailangan ko lang pindutin ang gatilyo. Hindi siya makatayo ng maayos, isang tapik lang babagsak na yan. Pero bakit parang ang layo niya at ang katawan ko? Ang bigat. Hindi ako makalapit. Hindi ako trinaydor ng aking mga kamao. Ang boxing lang ang tanging bagay na hindi ako trinaydor. Napakagaling. Ang boxing ay napakapatas. Ito ang mga nasa isip ni Rosario habang nasa gitna ng laban. Parehas na silang nasa gitna ng ring at naka-fighting pose. Sino kaya o di kaya silang dalawa? Wika nila Aoki at Itadaki. Malamang tama ka na i-stack up nga ni Mashiba. Nakulong ako dahil sa walang kwentang dahilan kaya di ako nakapag-training ng maayos at napabayaan ang weight control. Kapag ikaw ay arogante, pinaparusahan ka. Patas ang boxing sa ganitong aspekto. Ako ang nag-traidor sa boxing. Ito ang mga nasa isip ni Rosario. Last minute na ang aking weight control at walang tunay na training kaya mahina ang stamina ko. Dagdag pa doon ay nag-crack cramps na ang aking paa dahil sa dehydration. Isa pa, naiipon ang lakas ni Mashiba sa buwan ng pag-iensayo. Hindi, maaaring maraming taon din ito. At dahil sa taos-pusong pag-iensayo sa maraming taon, ang kanyang right body blow ay naging malakas at sinira ang aking sikmura. Ito, ang lalaki na nasa harap ko, ang mukha niya at figura. Ito, ang isang tunay na boksingero, at sa kabila ng malaking pinsala at pagkakadown, gulat na gulat ang lahat ng biglang pumorma ng flicker stance si Mashiba. Sige, kaya mo yan. Hiyaw ni Sendo. Kaliwat ka ng sway ang porma ng mga braso ni Mashiba. At natulala ang lahat ng biglang si Mashiba pa, ang unang umatake at pinaulanan ng flicker ang champion. Grabe ang determinasyon ni Mashiba mga kaibigan. Mula sa pagkakadown at halos hindi pa ito nakarecover ng maayos, siya pa ang unang umatake. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.